Mayong gabi. Ikalipay namo mga kapaglaom nga makikauban kaninyo nining ato nga pagtuon sa atong eleksyon. Og nalipay sabta nga atong kauban nga atong Lunes, mao ra sab ang atong nga kauban ang ato ang pinalanggang Associate Director for 1,000 Missionary Movement. O karon mga kapaglaom, sa di pa yun dato tun-an ang atong eleksyon, magabuhat mo na kitag pagampo, atong imbitaron ng presensya sa Ginoo, aron bagihan kita sa atong kapagtuon. Magampo ta. Labing gamhanan, balaan amo nga Dios. Karon nga gabi, Ginoo, nagpasalamat kami. Nga gitagaan mo kami og pribilehiyo sa pagtuon. Nagampo ko, Ginoong Dios, ng imong presensya, makiguban ka namo ni Pastor Junel, ug ako nga imong gigamit dinhi sa Hope Channel. Ug palangin usab ang amo nga mga viewers, ang amo nga mga kapaglaom, nga ilaw sab basabtan ang imo nga pulong ug maghatod kanila sa lig-on nga pagtuo pagsalig kanimo. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw magauban ug salamat sa pagtubag sa among pagampo. Kaya ako kinitugyan lamang madawat sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ug karon mga kapaglaom, sumala sa ato nga pagtuon miaging simana, miaging adlaw, ang atong eleksyon karon nga quarter naghisgot kini mahitungod sa Exodus. Ug gani na nata sa lesson 6 ang uluhan mga kaigsunan through the Red Sea. So mo ni ang ato ang topic karon nga week. Ug ang ato nga memory text makita sa Exodus 14 verse 13 to 14. Nag-ingon, "And Moses said to the people, 'Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish you today. For the Egyptian whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace." Gani mga kaigsunan, nasayran nato nga ang Exodus usa gayud ka dramatic o glorious experience of God's people in the Old Testament. Diha nato masayran kung unsa kagamhanan o unsa nga mga milagro nga gipakita sa Ginoo. Ato na nasayran dili lang sa pagpakita sa Ginoo didto sa unsay nahitabo sa Red Sea, kundi sa prior pa mga kaigsunan, gipakita sa Ginoo ang iyang pagkikauban o ang iyang providence gadto siya makatawhan nga ang mga Egyptian naka-eksperyensya sa 10 plague o ang iyang nga makatawhan na preserbar gayud ang ilang kinabuhi. O gani mga kaigsunan, nasayran na to o sa diha nga nahumok ang kasing-kasing ni Pharaoh. Murag dili na to nga mihumok, murag ingluag lang sa tingali gamay, no? Nagpahumok lang gamay kay nasayran naman nato nga iya naman pong gigukod. Pero sa diha nga natandog siya sa kamatayon sa iyang anak, ang atong eleksyon ni atong Sunday, nag-ingon siya mga kaigsunan nga go and worship the Lord. Gina niya ang mga Israelites, mga Israelanon sila Moses, go, panglakaw na mo, og simbahan ninyo ang Dios. Og nag-ingon pa jud siya mga kaigsunan nga panlanginan lang pud unta ko. O gani, dinhi sa Monday, gitunan na to ang consecration of the firstborn. O ato na sayran mga kaigsunan kung unsa di ay kabililhon kanang pagtugyan sa ato mga kabataan, o ato nang gibati, o ato nang gidiskusan ni atong Lunes, nga ang tanang butang dinis kalibutan, apil ang imong anak, apil ang firstborn, iya kana sa Ginoo mga kaigsunan. That's the reason nga andong atong i-consecrate ang atong mga kabataan, pinaagi sa pagbutang sa dugo didto sa doorpost sa mga isalhanon, na consecrate ang mga firstborn sa mga isalhanon ug mao ni ebidensya sa pagtuo nga may buhat. Okay, mo matungsod dito Pastor Junel. Nga importante gyud ang pagtuo nga may buhat. Og dinhi ta sa Tuesday, crossing the Red Sea. Og atong tun-an pod human sa Tuesday, mao ang Wednesday, marching forward by faith. Pastor Junel, unsay imuhang pasiunan ning atong Tuesday nga lesson? Kaning crossing the Red Sea, usa kani siya sa maingon nato Pastor Joy nga climax, mga ginagmay nga climax sa sugilanon sa Exodus. Kay gani ato maning nahisgutan sa mga pipila ka mga higayon nga nagtuon ta niini nga tungod nabutang ang mga Israelinhon atong panahon na sa sitwasyon nga wala na sila'y padulngan, mga kaigsuunan. O gani atong gibalik-balik gini nga makarelate kitang tanan niini kay naay mga panahon usab sa atong kinabuhi nga wa na pud tay padulngan, no, kung tingali problema, tingali utang, tingali balatian, kung unsa man galing nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Mauni ang nahimo nga
suliran sa mga Israelinhon. Og tungod niini mao ni nakita nato kung unsa gyud katinud-anay ang kaning gipakita ni Paraon nga pagluag ingon pa ni Pastor Joy nga gigukod man hinuon niya kay nagtuo siya nga natrap na gyud ang mga Israelinhon murag taman ra sila dito pero diri nato nakita og mao ni ang gina-emphasize sa atong leksyon kung giunsa pagpakita sa Dios ang iyang dako nga mirakulo nga sa panahon di ay nga wa na tay mahimo kana bitang wa na gitay mahimo nga kung diin ang uban gani nagbagulbol na lang gusto na gani mubalik sila sa Ehipto na lang mubalik na lang sa pagkaulipon pasabot mubalik na lang sa karaan nilang kinabuhi apan ang Dios naghimo og dako nga mirakulo gani kitang tanan usab makarelate niini kay duha ra man atong padulngan it's either nga mawad-an tag paglaom or mutubo ang atong pagtuo ngadto sa Dios og diri nato makita ang struggle sa mga katawhan sa Israel mahitungod sa ilang pagtuo pagsalig sa Dios ug ilang kahadlok ngadto sa ilang sitwasyon Pastor Joy. Nakita na ko di sa itong leksyon nga ang ilaha nga pagpanaw paingon sa Red Sea hanay dili Oo. kubot no grabe kayo Tinuod, no tinuod. plaster kayo ga sa pagpaingon pa lang dalan didto sa ilang nga pagbiyahe or nakita ni Moses kung unsaon niya kanang dili kayo tantong gubot kay siyempre mo paingon ka didto dasayid mga daghan kayo nga mga challenges o giplaster jud daan grabe kahanay mga kigsunan gani ang ato nga leksyon nagsulti sa dinhi nga ingon dinhi following God's instruction to Moses the Israelites left Egypt as a well-organized army. Imagine nimo to grabe ka daghan pero grabe ka organized pero sa diaga didto na sila sa Red Sea na gyud no mo may laing choice so discuss to miagi pagtuon nato mura og ang ilang pagka well organized murag na medyo na nga kutaw ka diyo tugod kay ang uban mingon naman nga anira day minimo patyon Oh. kana bitaw matubang nagkasadako nga hagit mga kigsunan usay daghan na kay kang ibasol Oh. daghan na kay kang ireklamo daghan na kay kang mga paghinumdom daghan na kay kang mga pamuyboy mga ana ba. Pero ang Ginoo gipakita gyud nga bisan pag ganis lang panaw giubanan na daan sila sa Ginoo. Ako para bitaw kung atong i-analyze ni Pastor Serdi ba, Pastor Junel nga sa ilang pagpanaw giubanan sila sa buntag ug gabi. O niya sa ilang nga pagpanaw gawas sa ilang pagpanaw ang ilang mga experiences bitaw. Saksi sa ilahang mata. Personal witness magyuto sila sa nahitabo sa Egypt. Mo. Personal magyudto nila nga di magyudto ingon nga dadungog lang niya sa ilang mga kauban nakita magyud sa ilang mga mata kay di magyudto nalilong tong mga panghitabo but still nakaingon pagyud sila nga grabe pagyud ka reklamador grabe pagyud ka karabang ang tao usahay manggod sa imo nang giingon ganiya nga once nga mag-corner usahay mura ba og mo give up usahay mingon na lang nga sige, dili na lang ko. Kay mahadlok man ka. No? Pero gwapo kay mga kapaglawom. Kay sa Wednesday nga lesson, gwapo kayo ang emphasize na to diya. Apan dinhi pa man ta sa Tuesday. Oh. So, dinhi mga kaigsunan, hanay kayo ang mga organized kayo ang pagpanaw nila. Dayon giubanan pa gyud sila. Gani the pillar of cloud and the pillar of fire were the visible signs of God's presence among His people. Sa to pa, buntag o gabi, kauban yun ang Ginoo, Pastor Junel. Mao ning sitwasyon nga ang usa nga leksyon nga kung makita ni Pastor Joy nga usahay no nga nakapangutana gani ang mga tawo karon nganong wa naman to nagakahitabo ang mga mirakulo nga nakita nila sa Biblia. Nganong wa man nagakahitabo karon sa personal talagsan na lang ta makadungog or makakita og mga mirakulo. Kay makita man pud nato diri nga dili gid ay igo nga naka-experience og mirakulo ang tawo para mamalig-on siya sa iyang pagtuo. Ang pinaka-importante gid sa tanan ang kada pang personal nimong paghigugma sa imong Dios. Kay bisan pa og grabe nakag-experience sa kinabuhi. Pero pag abot sa panahon nga makorner na tinuod ka, pero ang ginuhuna ra nimo ang imong kaugalingon wa kay pagsalig sa Dios, mapakyas ra gihapon ka. So dili gyud maingon nato nga dili gyud counted nga grabe kag kaagi kaniadto. Unta ang kaagi nimo kaniadto, mao hinuoy magtabang nimo nga mamalig-on ka nga pag abot sa
lain na pod nga mga challenges kinabuhi, masamot ka naligon, pero nahitabo noon kanila nga saksi naman unta sila sa kaayo sa Dios. Pero pag-abot sa panahon, napakyas gihapon ang ilang pagtuo. Mo ni pait nga ilang kaagi. Sa akong nakita usa mga kaigsunan, bisag unsa pagkahanay ang tanan. Pero nagay mga panahon nga ang imong kahanay murag di na gyud magkadimao. Pero ang sukdanan gyud sa tanan kung aduna ba kay tinud-anay nga pagsalig sa Dios. Kanang kuan gyud relationship. Relationship gyud sa Ginoo. Kay lisod manggod pod kay mga kapaglaom nga wa kay kakaila. Oh. Sa tutoy mong bisag unsa pa ka milagro, bisag unsa pa ka gipakita sa Ginoo ang imong kinabuhi nga makaingon ka nga grabe gyud kay ang Ginoo. Pero kung wag yung kakaila sa Ginoo, kung unsa siya sa imong kinabuhi, kaya ang imo lang kag-expect lang kag pirmi o milagro, pag-abot sa time nga, murag paminaw nimo nga way milagro, mo na makaingon na nga, murag di na teli ni mao. Pero abi nimo Pastor Jonel, diri sa Tuesday nga lesson ba, nakaingon gyud ko nga, ang mga Israelites, di ba sa previous sa to nga mga leksyon na may sulti nga isulti ni ang mga kaagi. Posible, naaman diri sa to nga leksyon, nga sa ilang nga panaw, paingon sa Kanaan, ilang gidala ang bukog ni Joseph. Naaman diri sa to nga leksyon mga kaigsunan. Kung imo nang basahon sa Exodus 13 verse 19, Moses took the bones of Joseph with him. So ilang gidala. Kay si Joseph, sa wa pa siya namatay, nagtuog yun siya nga, doon na gayoy panahon nga, ang katawan sa Ginoo mo balik sa usa ka lugar nga gigahin sa Ginoo. O nag-ingon siya nga, Dad, ako, kung imo tanawon senaryo ba, Pastor Junel, siya hinungdan nga nadala ang iyang mga tao dito sa Egypt. Og siya pod ang naghatag og sulti pod nga, time will come, mugawas pod ta dinhi og dad-a pod ko. Grabe kayo mga kaigsunan. Nga, gani, nag-iyon din atong leksyon. Akong basahon ng leksyon kay medyo giganahan kay ko sa statement din sa atong leksyon. Iyon din Joseph never lost sight of the promised land. Even though he lived in the splendor and privileges of Egypt. Nakibalo man siya kung sa kanindo to iyahang posisyon. Sikan good siya sa rank next to the king. Pero, ang iyang pagbati, Pastor Junel, nga, wa siya ingon nga, nalipay at nindot kiko di ko pa siya paglantaw sa unahan. O gani yun din, he requested that his bones be taken to the land of Canaan. Kung ato nabasahon sa Genesis 50:24-25, nagyon din he believed that the Lord would surely visit Israel in Egypt and bring them to the land he had sworn in Hebrews 11 verse 22. So gani ang mga kaigsunan, kung kinin nahibalo si Joseph, di po kumutuo nga wa po mahibalo ning mga Israelites. Pero di po na ako mabasol ba, Pastor Junel, nga nung grabe ang ilahang mga reklamo, posible gay nahinay og develop ang ilahang pag-ila sa Ginoo. Kay simpre for how many years ang ilahang natun-an, ang ilang experience, dili man kalipay. Di man kalipay, good, puro man kasakit. Ya dito naman sa nakakita itong mga milagro itong sa mga plagues. Diba? Sako-sako na nga pagtuon. Di po na ito mabaso lang mga kaigsunan nga. Pero, ang ako lang mga kaigsunan, time will come, mamatured ta, o ni magkapalikon ka na ito, nga bisag kung saan kusok-kusok sa hangin, magpabilig dito. Pastor Junel. Ganahan ko na punto, Pastor Joy. Actually, na mga panahon nga gi-share na ko ni sa mga kaigsuunan, nga tinuod ni mga kaigsunan, no? Nga kung ingani ang mga kinaiya sa mga Israelites, ato pud nga sagton nga tungod ni sa ilang background, tungod sa ilang gidak-an, nagdako sila sa Ehipto, nga dili maingon gyud natong halos backslider ni sila dito sa Egypt. So gahinay-hinay pa tinuod ang ilang transformation. Diri tingali nako isulod, Pastor Joy, ang leksyon nga nakita nako ni sa Exodus. Usara ka gabi nga giluwas sila sa Ginoo dito. Gipagawa sila. Usara ka gabi nakagawa silang tanan. Kapasabot nga, usar ka busy sila na justify. Pero it takes 40 years para mabago sila. Ang sanctification nila, 40 years. Ang justification, one night ra. Pero ang sanctification, 40 years. Ayha sila makasulod sa Kanaan. Mga kaigsunan nga, usay, makaingon bitaw ko nga,
kung kani nga tawo sa iglesia usay naglailay tag kinaiya, nagay tawo nga inganing kinaiya, may mga pangulo tag inganing kinaiya. Pero bitaw mga kaigsuunan nganong nainganang kinaiya, usahay kung imo baya nga sutaon gyud unsay nahitabo kaniadto, naihinungdan di ay nganong naingana siya. Pero nga dili man nato himuon nga rason ang atong past nga dapat ingani ta sabton na lang kita kay ang punto sa Dios ani nga anong 40 ka tuig pud sila dito sa wilderness aron nga mabag-o ilang mga kinabuhi. Yan na pagkanindot. Gani ako pong sumpayan tong leksyon gani na grabe tinuod kanindot nga si Joseph hayahay na gud yang kinabuhi. Pero wag gid sa naguna-una nga adire ako sa Egypt. Dili gyud. Ang iyang yung una-una moabot ang panahon nga naduna giyuta nga gisaad ang Dios. So tingali sa ato mga kaigsunan ingana gihapon, tingali ang uban kaninyo na gyud mo sa maingon nato nga kahayahay sa kinabuhi. Pero sama unta ta kang Joseph. Mas handumon pa gid nato ang langit. Amen. Sanjay. So, ingana gyud mga kapaglaom. Sa gisulti na ni Pastor Junel, imagine mo 40 years, no? 40 years anha sila nakaabot sa Canaan. So, nay mga panahon, kaya ba naghatag lang po ni og pagsabot baga kung dunay mga bag-o na to nga mudawat sa Ginoo. Usahay daghang kitag mga ko nga sobrang wa man ni naluto ni. Oh. Usahay man gud naman goy mga experiences, naay mga style, naay mga butang nga medyo wala pa kayo rag dili pa kayo sila Wilvers. Doon niya makakita ta nga medyo dunay mga dili mao. Usahay dako grabe kita mo criticize, grabe kita mo daot. Apan ang ato nga leksyon pa sa Junel, bisan pa niya na ang pailob ni Moses grabe gyud. Grabe. Oh. Grabe yun, dito palang daan. Pero ang giganahan nako kung imong adto ta sa Wednesday nga leksyon mga kaigsonan, dinhi nato yun basabtan ang leader bitaw nga dunay passion bitaw, dunay siya courage. Kay imagine nimo to sa atong nag-discuss natin ni Pastor Pamunag, dito ba yun yan nasabtan ang call sa Ginoo dito sa burning bush. Grabe nang iya ng eksperyensya. Grabe na ang pag-change sa iyahang perception, sa iyahang calling. Grabe nang iyang pagsabot nga. This is God's call. Munang ligon kayo ang iyahang pagsalig yun nga, ang Ginoo yun nga muguban. Sa diya nga nagkatubang sila dito sa Red Sea. Katong yung mag-discuss itong miyagi gabi nga, kung diri sa speakers, wala ni agyanan. Kung diri sa left or right, wailaing ka agyan. Kaya tubig yapon siya, gisa po pangpang. Ang ilara yun nga choice, usara yun ka choice ito na, Pastor Junel, ang mubalik ra yun. Balik. Pero kay agatubangan na po tubig. Oh. Pero tungod sa iyahang connection sa Ginoo nga grabe ang iyahang kanabang day and night, ang iyang communion, ang iyang communication sa Ginoo. The impression ni Moses, I believe po that's the guidance po to sa Holy Spirit o sa guide po to sa Ginoo, gi-impress yung una-una nga diri taagi kato tingaling mga Israelites bito pa nga diri taagi kato nga reklamador nagingon ito nga pasagad ra man na siya og yun. pasagad ra man na siya og instruct usay pagtuo niya diri manglangoy ta diri no manglangoy ta data nig bagbang na grabe ito pero dinhita mga kaigsunan nga marching forward by faith. Dahil mga butang sa atong kinabuhi nga, makaingaw na dito nga, para kapiki na ni Diyod ni. Para lisod na ni atong giagian. Dili na ni mao ang ato ang ito ang mga giagian sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Apan imo mabati, nga sa diha nga musalig ka sa Ginoo, ang apiki mo pinakamay nga dalan. Mao gyud. Di ba, Pastor Junel? Pagkanindot, naka-hinumdum gani ko Pastor Joy, ganina ra gyud nga nay nag-chat sa ako nga batanon. Kay gi-eskwela man siya og AB Theology sa SPAC. Atong niagin, ikon siya nga, Pastor, na kay mga tawo no nga willing mutabang sa kaning akong pag-eskwela. Nga na siya. Then, ganina, na iyang na-share nga, lisura i-enroll ni Pastor nga may utang pa ko nga 40,000. Yung pa niya. Pero nga ako raging gisulti niya, yung pa ako nga, ayaw gyud og atras. Ayaw gyud quit padayon ra gyud. Ingon ako, ingana pa kung sitwasyon kanito sa MBC, tagadakuan akong utang, pwede maging kumuuli. Di maging kumusurrender. Kay, una-una na ako, kung mauna niyang dalan nga gipaagian sa Ginoo sa ako gining agian. So, it's either nga ablihan sa Dios ang dagat,
or basi palakon kani babos tubig o paluparon kani daghag pamaagi ang Ginoo sa pagsulbad sa mga mingon na to makorner na ganita matrap na ta pero daghag pamaagi ang Ginoo. So grabe ka nindot ang leksyon ni Pastor Joy alang kanato kay sa ako pang gibalik-balik makarelate ta ni ining tanan. Gani, ngayon din sa ito nga Wednesday, I know, Pastor Junel, makadungag sa nini. Ingon pa din mga kaigsunan sa unang introduction sa atong election day sa Wednesday. Because Moses wholeheartedly trusted God. Usbo na ko mga kapaglaom. Moses wholeheartedly, way gamay nga portion, Pastor Junel, gawa siya musalig sa Ginoo. Kundi wholeheartedly trusted God and His Word. He encouraged the people. He presented 4 crucial points on how to act in difficult situations. Kining Wednesday nga leksyon, mga kaigsunan, dako po di katabang na to, Pastor Junel. Nga time will come, posible, naka-experience na ka og difficult situation, ya nakabarog ka. What if, unsang klase pa yun, o lahi na po nga difficult situation, apan ka na nga mga pagbarog nimo, kanang imuhang pagpadayon sa pagkalagad, sa bisan unsang nga challenges imong kinabuhi, mauna siya'y makapadevelop kanimo sa imong paglig-on sa pagsalig sa Ginoo, nga time will come kung moabot na yun ang decision between sa Ginoo o dili sa Ginoo, mupili yung ka sa Ginoo. Tungod sa mga ginagmay, nimo nga pagbarog, ginagmay nimo nga mga victory, success, nga imong gibating agyubanan ka sa Ginoo, then time will come sa dako nga challenges sa imong pagtuo. Mo na ingon sa uban nga bisan pagkusog nga hangin sa imong pagtuo, magpabilin ra gihapon ka nga lig-on diha sa Ginoo. Oh, kadi naman ni dito sa tagsaon. Pastor Junel will add on this mga kaigsunan. Ang una din yung sa din, do not afraid. Ay, do not afraid. Pastor Junel, unsay kuan nimo ani? Una gyud nga gikuan. Kabalo gyud si Moses nga nanghadlok ang mga tao. So, gisugdan niya yun, ayaw gyud mo kahadlok. Iyag yung unahon sa pagsangka ang pagbati sa tanan atong panahon na. Kaya ang problema aning kahadlok, Pastor Joy, negatibo ning pagbati. Doon nga usay makatabang ning kahadlok kay makalikay man nimo sa problema sa kadelikado nga mga sitwasyon. Pero ang kahadlok, ang problema ani sa negatibo nga epekto, makatakod magud ni. So giuna gini Moses ayaw mo kahadlok. Mao giuna niya nga pagkuan sa mga tao. Sa ato pa, kung nata sa mga sitwasyon nga lisod, mao nay una gidapot natin butang sa una-una. Ayaw gyud kahadlok kay mahadlok gani ka, maratol ka. Mabiton ang desisyon sa uban nga ay mangbalik na lang tag Egypt. So sa ato pa, kung mahadlok ta, posible ang mahuna-hunaan nimo ang dili maayo hinoon, dili magpakitag pagtuo. Siyempre, maluya mang yung ka na. Gansin na biya kadaan. Oh. Kana bang nakibalo na ka sa away nga pildi na kadaan. Oh. Kana ba nahibalo na ka kaya kinatawag. Kana bang biyo ito nga, oy, warag guwa man nila ning awayan kibalo naman takin sa imo daog. Kanang usa ka banggiitan with all the armory. Unya wa kay laing nga ganyan yun. Unya grabe ang pagbukod sa mga Egyptian. Sakto yun po nga, once manggod nga nabitoy muhatag nimo og courage. Bisag nahadlok ka, mahurot man imong kahadlok, kaisog lang nahabilin. Labi na, nga leader si Moses mismo, kay kung siya pa lang ang unang nagpakita og hadlok, bungkag na gitong tanan. Sakto. Oh. Kay kung naluya siya to, tanan na to, grabe nang hinilakay. Pero, grabe mga kaigsunan. Kung maabot ang time po nga, maka-expect sama sa mga Israelanon, ato hinumduman ang kinabuhi sa mga Israelites nga wa na sila kapaingnan apan una nga statement, don't be afraid. Unya sa Biblia, Pastor Joy, daghan kaayog mga bersikulo nga gaingon ang Ginoo. Ayaw mo kadlok, ayaw kadlok. Kay kung hadlok magud ta, sabot nga murag wa na gid tingali tay paglaom, wa na gid tay pamaagi, wa na gid pamaagi ang Ginoo. Then sunod dayon payon na don't be afraid, ingon na pud siya nga stand still or stand firm. Mura og ingon pa dinhi sa ato nga leksyon, to stand still does not mean only to stop murmuring
and to expect great things, but also to trust God and to wait patiently for His mighty intervention because He will act. Sa ato pa, wala po to, wala man po dingon si Moses pagpagulbol. Kung imo ni isang sabton, pangundang mo lang sige ko, pag magkampo mo diha. May pagpro. Isod po to, miingon siya to nga, pagkampo mo diha kay, ang ilang yung lifestyle, ang ilahang Kristohanon nga pagkinabuhi, posible na ang ilahang practices sa una sa with napa si Joseph sa panahon pa ni Jacob, grabe yun to ilang spirituality. Pero karon medyo ang gi-focus jud ni Moses ang kuan jud ang mind ug ang heart jud sa tao nga. Siya, don't be afraid, stand still, stand firm. Dungan ko na din. Pag kanindot kay na-relate na ako Pastor Jen ingon magud kang sa panahon ni Joseph no murag naay kahayahay gamay kay na sila baker magod na sila problema ani nas Joseph mo baker sa ila wa sila makaon na si Joseph may baker na sila problema na ay conflict tingali magka-conflict sila sa Egyptian na may mo baker nila kay labaw bay ilang kuan so pwede man god sa mga sitwasyon nga ikaw ra gyud sa imong kaugalingon ang mulihok o nakaigisaligan ba? Pero yung siguro pag puyo lang. Sa ato pa kaning panahon na wa kay himuon. Naging mga panahon nga, ayaw nagkabalaka, ayaw nag-alingasa diha. Ingon sa Ginoo, pag puyo lang. Sa ato pa gipasabot sa Ginoo sa ilang naay mga panahon nga wa na gitay angay nga buhaton. Ginoo na lang gini. Isalig gid sa Ginoo ang tanan. Kay pwede man nga na may isog na tao, na may tao nga isog pero pag isog, magalingasa kay siya ragoy musulbad sa problema. Kani ingon sa Ginoo, pagpuyo, kaya ako'y bahala ni. Ang urag-urag ko nga, wala mo ba ako ragid. Ang kanindot, kay, primero ingon siya nga, don't be afraid, stand still, stand firm, you will see. Ingon ang Ginoo nga, bilin lang mo diha, paglingon lang mo diha, o inyong makita. You will see the deliverance the Lord will bring you today. So iyo yung makita. Abi yung mga kaigsunan, once nga inyohang makita bitaw nga, yun sa makita bitaw, personal yung ka ba? Personal witness yung ka sa, saksi yung ka sa, ebidensya bitaw ang kikuban ng Ginoo sa imong kinabuhi, o makita nimo sa imong nga pagpangalagad sulod sa atong iglesia, makita nimo nga ang Ginoo yung kauban, makaingong yung ka nga, kung way Ginoo, pwede nga pikihag yun kayo, Pastor Junel. Pasalig ni Moses, Pastor Joy, makita gininyo. Basta mo puyo lang mo diha. Kaya ang pwede ramanggod nga, managan ra sila, di nila makita itong mirakulo nga igahatag sa Dios. Posible magod na nga problematic ka, pero nangita na lang ka og temporary nga sulbad sa mo problema, tingali, naghimo kag dili maayo, utangan ka, nya karon nang scam na lang ka kay para makakwarta ka masulbad imong problema, di hinuon ka kakita sa mirakulos Ginoo nga iyang gihatag sa imo. Or tingali, natay gihimo nga ebanghelyo or ministry, nya karon nagka-trouble, ni back out na lang kag kalit, ni uli ka, kay dili ka ganahan, di nimo makita unsaon pagsulbad sa Ginoo sa wansa to paingon sa Ginoo, ayingon ni Moses sa ila, puyo mo diha kay makita gininyo. Pero actually, ang nakaganahan ako Moses, wa pa siya kabalo unsaon sa Ginoo. Kay gani hilak pa man na sa Ginoo, Ginoo ingon sa Ginoo nga hilak pa man ka. Ina sila nga padayon lang, wa gid sa kabalo sa ako ning pag-analisar, wa pa gid sa kabalo sa sulbad pero naanad si Moses nga sa mga lisod nga sitwasyon basta dili lang gid ka mobiya sa Ginoo, makita gid nimo ang mirakulo sa Dios, ang iyang mga pamaagi. Then sa katapusan, ikaw din sa 4, the Lord will fight for you. Dili lang kay imong makita, o imo pagyod nga maeksperiensyahan nga ang Ginoo makig-away kauban kanimo. The Lord will fight for you. Dili ikaw ang makig-away. Okay, siyempre, usaw nila pag-away ato nga abot sa kailahang mga armas nga gipandala, mga puspos. No? Kato silang Pharaoh with all the chariots, with all the pana, mga espada. Abot sa gipandala to, mga puspos mananap. No? Pero ingon ng Ginoo, gipasaliga ni Moses, ingon ng Ginoo, the Lord will fight for you, mga kaigsunan. Naay mga butang nga, di na kinahanglan pa nga, atong usik-usikan ang ato ang kusog, gunahuna, unsaon pagyud nato.
Tamang ko'y butang Pastor Junel nga maningkamot pagyutang nga mura bitaw og instead nga mahimaya ang Ginoo kita mo ay madaig. Kita bitaw the more manggod nga maka-experience ka mga kaigsunan nga sa tanan ikaw mo ay nagbuhat sa solusyon. Ikaw hero. Ikaw mo'y hero. Pero sa tanan nimong pag-experience nga nakaingon ka sa kalisod bing kaga kita nga alabi na ni Pastor Junel isip sulads for how many years nga eskwela, sulads, ang ihang nga mga biyay, mga experiences, grabe kayo. No? Grabe kayo sa to pa. Ma-feel yun nimo ang imong ligon nga pagtuo pagsalig sa Ginoo. Kanang imong yun na sinati ang pagkikauban sa Ginoo bisan sa ginagmay o dinagko nga mga experiences kinabuhi. Pero kani atong nga leksyon Pastor Junel, upat man ni kabok unsa kahay ang imuhang kaning marching forward by faith sa Wednesday. Mao ni ang crucial points how how to act in difficult situation. First, don't be afraid. Stand firm still or still. You will see the deliverance the Lord will bring you today and the Lord will fight for you. Unsay imuhang kuan ni Pastor Junel? Actually, ganahan ko Pastor Joy sa sequence ni ini nga mga saad mo ni Moses sa ila. Mao na ni ang atong sitwasyon, mao ni ang akong ikasulti ninyo. Mao na nakanindot ani nga leader kay ngon pa niya una ayaw mo kadlok. So mawala ayag yung giguba diretso ang negatibo nga pagbati sa tao. Nagingon dahil sa pagpuyo lang sa ato pa ingon ni Moses ayo mo galingasa. Ginoo nay bahala ani. Kay ngano man kay naay kuan si Moses na rason ikatulo ningon dahil sa kay makita ra ninyo kung unsaon ni siya sa Ginoo. Og ang ikaupat mo ay pinaka kuan sa tanan, pinaka importante sa tanan nga kinahanglan bation sa matag usa. Nga ang away sa kinabuhi labi na hilabtan na ang atong pagpangalagad. Labi na nga matandog ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Away ni sa Ginoo mga kaigsuonan. Iya ani nga away. Sa ato pa ma-stress lang gid ta kanunay kung ginahuna nato nga ato ni nga kaugalingon nga away. Sa ato pa, kung imo manggod na, sa ato pa ikaw mangita og sulbad, dili pasabot nga dili punta mo lihok. Ang ipasabot lang ani nga, ang Ginoo kay tungod iya ning away, sigurado gid ni nga mo daog ang Ginoo. Mo daog gid ang Ginoo ni mga kaigsunan. Bisag unsa pa nga sitwasyon sa inyong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, man ang kanunay na ako gina-remind po ni sa akong kaugalingon, Pastor Joy. Kaya naging mga panahon, manatay kwarta, pag hinuklob ta, ang akong mahinumduman dahin, ana, nakasurvive man gani ko sa una nga. Waki ko'y kwarta. Kanang sa MBC. Ngayon ako, daghan kag experience nga kanang may tungod sa kwarta. Mag-agi na lang og 3 ka bulan. Wagi ko kagunit og bisan na lag piso. Nga na bitaw, naka sa MBC. Mukaon ba ka mo eskwela ka mo, exam baya ka. Kada labay na ko anang food factory, masimutan na ko ang pan, maibog, maglaway, pero magkikoy kwarta, ikapalit. Nga na bitaw. Pero mga kaigsuunan, magig ko nakahuna-huna og uli. Kay para sa ako, ang Ginoo mo sustainer gid sa ako diri. So, bisan karon sa atong sitwasyon, natatay obligasyon dili lang sa kaugalingon, na puntay kaugaling pamilya mas bugat. Pero kung naa manggaling ta sa sitwasyon nga wa gid tay mahimo, ingon sa Ginoo, puyo diha, makita ra nimo kung saon ni sa Ginoo. Ingon ni, away niya ni, dili lang nimo ni away ni sa Ginoo. Kay naman tas kalibutan mo gani ingon ako na magud ta Pastor Joy sa enemy territory maguning kalibutan. So walay Kristohanon diri nga exempted ka sakit kay naagog ka sa campus ka away. Imagine nimo nakasulod ka sa campus ka away, gilibutan ka sa kaaway. Pero hangtod karon nakasurvive man ta. Kay di man gid mo biya ang Ginoo kay away man iyan eh. Iya man gid nang labanan man gid tas Ginoo, Pastor Joy. So kung sagi-explain pa ni Pastor Junel, naadri po sa itong eleksyon kasi nun ako dungagan, ingon din ni, God's command to Moses was clear. Klaro kayo, move on. Okay. Move on. Kung inumdum mapagkuhan ng statement nga move on, Pastor Junel, kay daghara ba pong di ka move on. Morning titles kung wali diri tong. Move on. Morning kung giwali ka pod. Kay kako, daghan ba kayo mga batanon, pag sige gihilak, move on. Kung kani nga experience ni mo nga,
Namo ko sa kabatanon indola ko mingon nga, Pastor, grabe naman yung ampo, pero do mo yung gadayan. Ako sa tuya, please the Lord. Kaya naiganda mang Ginoo nga pinakanindot para niya. Munang, mga batanon, ma-relate man po na ito ni move on. Move on siya, move on mga batanon. Mga kaigsunan, padayon lang yun, move on. Muna yun din isang leksyon nga, marching forward by faith. Kanabang mo march sa ka nga, ang gahatod bitaw nimo, ang imo na lang pagtuo. Mao gyud. Ang imo na lang yung pag-ilas sa Ginoo. I know mga kaigsunan na to, Pastor Junel. Kung ila pa nang ibutang diri sa ato ang comment section bitaw, pwede po daghana sila og mga experiences pod. No? Nailahi man tag mga experience mga kaigsunan apan kung ato ning sumadahon ang atong mga eksperyensya, ang atong kinabuhi sa pagpangalagad, ang Ginoo ra gyud nagpabilin nato sa pagsalig nga move on. Padayon. Napoy gwapong nga term, never give up. Yeah. Ayaw gundang, padayon, hinay-hinay, ay laki paspase. Kay daghang nagpaspas nga wa gikapoy pagabot sunan. Inumduman ako itong nangadto taog tong sa Tawi-Tawi. Bungaw-pik. Bungaw-pik nga kay sila mga paspas mi sila maglakaw tong Bungaw-pik. Ang akong gibilin ni Pastor Tebes ug ni Pastor Reo, ni Pastor Junel. Hinay-hinay lang yung kagtikang boss. Hantod moabot ka sa tunahan. Ano lang yun mga kaigsunan? Tikang lang, tikang, no? Tikang lang yun. Padayon, move on. Marching by faith. O imong makita mga kaigsunan ang dako nga gahom nga ipakita sa Ginoo. Pastor Junel. Kaning pagpadayon sa lakaw, Pastor Joy, may imagine bitaw ganin ako ning pagtabok na nila sa dagat. Dili ba highway ang dagat? Lisod ba ya? Daghan kay tunok, daghang tuyom, daghan og mga corals maingon na to nga kwan. Dili gyud sayon, pero kung ma-relate na to sa lakaw sa kinabuhi mga kaigsuonan, dili gyud sayon. Usahay mabalaka tas tong pagtamak kay ngit-ngit man wa ta kabalo basig pangpang na. Pero once gani ang Ginoo nay mo ingon nga padayon mo, makaabot kita sa unahan mga kaigsuonan. Ayaw gyud og surrender mo ay pinakaimportante sa tanan. Mao gini mo na yung nakanindot sa tong leksyon karon Pastor Joy. Daghan kayo ni nga pwede magud nato mahatag nga leksyon, daghan pug ma-relate na to ani. So mga kapaglaw medyo gamay na lang yung panahon tungod kay paspas man po na nga itong orasan, apan pasalamat sa ato ang Ginoo nga gitagaan ta og nindot kayo nga mensahe karon nga gabi. So alang sa ato ang panapos ka statement mga kaigsunan kung ihatag ni Pastor Jonel og iyang ihatag ang atong closing prayer. Tingali mga kaigsuunan, nasulti na nako ang pinakaunod yun sa atong leksyon karon og kanang gusto po nako i-share kaninyo. Nindot mga kaigsuunan kung atong tanawon ang atong leksyon karon nga kung diin makapadasig kani sa mga tawo nga nawad-an na og paglaom, nangaluyan na, nangasamaran, nahadlok. Kani nga mensahe sa atong leksyon karon, angay nila kani nga madunggan, ilang mapamalandungan. So kung naamoy panahon, i-click ninyo ang share mga kaigsuunan, i-share ninyo sa inyong mga friends. Huna-huna mo ampo mo kinsa nga tawo nga angay makadungog niini, i-share ngadto kanila daghang salamat. Pagampo ta mga kaigsuunan. Mahigugmaon namong Dios, salamat sa maanindot nga mga leksyon nga among nakatunan karon. Salamat usab sa paghanay ni ini nga leksyon aron nga mas masabtan pagid namo amaan. Salamat sa imong paggiya ni Pastor Joy kanako nga kundiin amo nga na-extract ang uban nga mga leksyon ini apan ang mga daghan pang mga leksyon madiskubrihan pa kani sa mga kaigsuunan namo karon nga naminaw og nagatanaw panalangini in taon kaming tanan kay naay mga panahon nga maluya kami amahan, naay panahon nga ma-corner kami, matrap kami, naay panahon nga mahadlok kami. Salamat sa pagpadasig kanamo. Salamat sa pag-away niini nga suliran namo sa kinabuhi og nasayod kami nga sa unahan aduna gay kadaugan. Ikaw magapanalangin kanamo sa nabilin pa nga oras karong kagabion sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.